Ayokong magka-diabetes. Ayokong magkaroon ng high blood. Gusto ko pang makasama ng matagal ang mga anak ko. Kahit mga nilagang gulay lang, sabihin pa nila na mga damo-damo ang pinag-uulam ko, okay lang. Good morning, good morning. Hello everyone. Nakita nyo ba yung kinakain ni tatay? Shout out sa'yo tatay. I hope na maging healthy ka at hindi ka magkaroon ng maintenance. Sabi mo sa lahat ng yung mga vlog. At wala po akong ibang hiling na makakasama po sa inyo kundi more blessing, more I speak good health para po sa inyo. Pero tay, kung mapanood nyo po itong video na ito, yung kinakain po ninyo is full of anti-nutrients. Full of anti-nutrients. Ito malupit. For the longest time na syempre aware na tayo sa mga ginagamit na spray sa mga halaman. Pero imagine mo imagine mo na lang na ikaw na ang nagtanim, bakuran mo puro halaman na, at ang numero unong inaayawan talaga na pagkain nung taong kilala ko ay karne as in karne talaga. At pinagtatawanan pa ako na parang may ganito na daw ata ako. Pero nagulat na lang kaming lahat na nagkaroon na siya ng cancer. At kahit anong pilit ko sa kanya na pilitin niyo pong kumain na ganyan, pero wala, mas pinili niya pa na bumili ng mamahaling food supplement, lumapit sa mga malulupit na doktor, espesyalista. Talagang nag-combine force na mga kilala niyang mga mayayaman, malalapit sa kanya. Pero ako lang, tingin niyo po ako lang ang hindi niya pinakinggan. As in, ako lang talaga. Hindi talaga, kasi pinangahawakan niya pa rin talaga na mas healthy pa rin ang halaman. Hindi talaga healthy ang karne. Nag-chemo na, lahat na, as in talaga. Hanggang sa bago pa siguro malagutan ng hininga mas okay, mas gugustuhin pa na malagutan ng hininga kaysa gawin yung bagay na itinuturo ko, na paano nangyaring plants are poisonous, paano may anti-nutrients, hindi talaga maintindihan. Sapagkat kung lagi nating pagbabasihan ay yung sa Bible na yun talaga, tatandaan ninyo, walang broccoli nung panahon sa Bible, walang pechay, walang malunggay, walang anything na kung ano-ano mga kinakain natin sa panahon ngayon. Puro mga hybrid na at man-made na yung mga gulay na pinagkakain natin, which is wala naman ng mga panahon ng una. Kaya ito si Tay, I hope na mabuksan po ang kalaman po ninyo, sapagkat nag-adapt na ang katawan po ninyo sa ganyang klaseng ng pagkain. Pero ako na po nagsasabi sa inyo, maghintay po kayo 10, 20, 30. Makikita nyo na po yung magiging resulta, sapagkat pinaka the best pa rin na mas piliin po ninyo kung gusto nyo talagang makaiwas sa pag-maintenance sa sakit. I strongly recommend ay mag-start po kayo na mag-eliminate ng halaman, sapagkat
nakakalungkot na isipin yung mismong tao na sariling bakura na po niya ang kanyang mga kinakain na gulay, pero nagulat na lang talaga siya na may cancer na pala siya. Sinong makakapagsabi nun, di ba? Kahit kami nagulat talagang lahat na siguro ng bersikulo sa Biblia at pangako ng Diyos nabanggitan niya pero tanging advice ko lang po talaga ang hindi pinakinggan. Kaya ayun, yun ang sinasabi ko, na hindi pa natin sana panahon na lumisan dito sa mundo, but ano tayo, sarado yung utak natin sa mga ganitong klaseng kaalaman. That meat heals, Jesus heals and save, pero wag mong kalimutan that meat heals. Think about it. God bless everyone.